Tumayo po tayo. Buksan niyo yung Bibles niyo sa Mark chapter 1 verse 40 hanggang 45. Marcos 1, 40 hanggang 45. So Mark chapter 1 verses 40 hanggang 45. So pinapatuloy lang natin yung series natin sa Book of Mark. Kada umaga, ang sermon natin ay manggagaling dito at sinimulan natin siya a month ago. At nasa last passage na tayo ng chapter 1. Mark chapter 1 verse 40 hanggang 45. This is the word of the Lord. And a leper came to Jesus, imploring him, and kneeling, said to him, "If you will, you can make me clean." Moved with pity, Jesus stretched out his hand and touched him, and said to him, "I will be clean." And immediately the leprosy left him, and he was made clean. And Jesus sternly, strongly charged him and sent him away at once and said to him, "See that you say nothing to anyone, but go, show yourself to the priest and offer for your cleansing what Moses commanded for a proof to them." And last verse, verse 45. But when he went out and began to talk freely about it and to spread the news so that Jesus could no longer openly enter a town, but was out in a desolate place, and people were coming to him from every quarter. Ito po ang salita ng Diyos. Makakaupo na tayo. So, nasa passage na tayo doon sa isang ketongin. May isang ketongin na nagmakaawa kay Jesus. Sabi niya, "Pagalingin niyo ako, kung loobin niyo lang, kayang-kaya niyo akong pagalingin." At tumugon si Jesus, sabi niya, "Willing akong pagalingin ka." Kaya hinawakan ni Jesus yung ketongin at gumaling siya. Pero pagkatapos niyang pagalingin yung ketongin, may specific instruction siya. Sabi niya, "Huwag mong ipagsasabi kung ano yung nangyari sa'yo. Huwag mo ipagsabi na pinagaling kita mismo." Imbes, dapat pumunta siya doon sa mga pare para sa ceremonial na cleansing na mangyayari para formally makatanggapin ulit siya bilang isa sa mga tao ng Diyos. Pero ang nangyari, baliktad. Sabi niya, huwag ipagsabi. Ang ginawa nito, pinagkalat yung nangyari. To the point na kinukuyog na si Jesus doon sa lugar na yon. At dahil nangyari yon, ang nangyari, after that, si Jesus, siya yung nasa labas ng city. Mag-isa na lang siya kasi hindi siya makapasok dahil pag pumasok siya, ikukuyugin siya. So, yun yung basic summary nung binasa natin, 40 to 45. Paano yung process ng healing? Paano niya pinagaling yung leper? Ang ginawa lang ni Jesus ay hinawakan niya. Verse 41, he was moved with pity, he touched the leper, at ang nangyari, gumaling yung leper. Hindi baliktad yung nangyari, hindi siya yung dumumi, hindi siya yung nagkasakit, hindi siya yung nahawa sa karumihan, imbes yung hinawakan niya ang nahawa sa kalinisan. Nung hinawakan niya yung leper, naging malinis yung leper. Now, magbigay lang ako ng konting context doon sa situation ng mga ketongin sa panahon nila. Ang mga ketongin during their time ay ceremonially unclean. Ibig sabihin, sa harap ng relihiyon ng mga Hudyo, according sa Diyos, sila ay marumi. Marumi yung mga ketongin na hindi pwedeng tanggapin sa loob ng templo. Hindi sila pwedeng pumasok sa tabernakulo, hindi sila pwedeng pumasok sa templo, and hindi lang yun, hindi rin sila pwedeng pumasok sa kampo ng community. So, labas sila sa temple, labas sila sa worship place, pero hindi lang yun, labas din sila doon sa living space ng mga Hudyo. Kasi nung tabernacle, kampo pa lang yung mga yan eh. So, sa mga tents nila, maging doon, labas yung mga lepers. So, matuturing natin na sila yung religious outcasts. Hindi sila pwede dito sa loob ng temple, hindi sila makakapag-worship, hindi sila makakapag-alay. Tapos, labas din sila sa social gatherings. Hindi sila pwede pumunta sa mga bahay-bahay ng mga
kapwa nila Hudyo. So isipin nyo, religiously, out kayo, socially, out din sila. Yan ang katangian ng mga leper sa kanila. Sa Leviticus chapter 13, verse 45 to 46, maraming mga instructions doon. Yung mga lepers, kapag may papalapit sa kanila, kailangan sumigaw sila, unclean, unclean, para ma-warningan sila. Hindi sila pwede lumapit. Kasi pag lumapit ka sa kanila, magiging unclean ka rin, katulad nila. At sa 61 na defilements sa Jewish law, yung leprosy ay pangalawa lang sa pinaka-worst na uncleanness. Yung worst na uncleanness ay mahawakan mo yung isang bangkay, yung patay na tao. Yun ang worst uncleanness sa hierarchy ng defilement sa Jewish law. Pangalawa, maging ketongin ka. So, sobrang grabe yung degree ng pagiging marumi. Pero, kaya maintindihan natin kung gaano kasaya itong lalaking to nung nalinis siya ni Jesus. Nung pinagaling siya ni Jesus, sobrang saya niya. Bakit? Kasi pwede na siyang bumalik sa society. Pwede na siyang bumalik ulit sa loob ng Israel. At hindi lang yun, pwede na ulit siyang pumunta sa templo. Hindi lang siya tinatanggap socially, tatanggapin rin siya spiritually. Kaya hindi natin pwedeng maging masyadong harsh tayo dito sa verse 45 na sa sobrang saya niya, na ipamalita niya hindi niya napigilan yung bibig niya, na ipamalita niya sa lahat kung ano yung grabing good news na naranasan niya. Pero nag-disobey siya kay Jesus. Hindi siya sumunod. Kasi sabi ni Jesus, huwag mo ipamalita. Sabihin mo lang sa pare para yung ceremonial cleansing mo ay ma-fulfill. Tapos, pasok ka na ulit sa society, pasok ka na ulit sa religious community. Pero nag-disobey siya dahil sa sobrang kasiyahan niya. So now, paano natin siya i-interpret? May interpret natin siya na makita natin na yung sakit ng ketong ay symbolic ng kasalanan. Kasi yung kasalanan, yan yung karamdaman na naghihiwalay sa atin sa Diyos. Spiritually, naghihiwalay din sa atin sa mga tao ng Diyos. Spiritually. Kaya, hihiwalay tayo sa Diyos, pag-ibig sa Diyos, hihiwalay tayo sa kapwa, sa pag-ibig sa kapwa. Bakit? Dahil sa kasalanan. Ang punot dulo ng paghihiwalay ng Diyos sa tao at ng tao sa tao, walang iba kung hindi ang kasalanan. Kaya nakikita natin dito na leprosy, yan ay symbolic ng kasalanan. Kaya nung pinagaling ni Jesus yung leper, nakabalik na siya sa Diyos. Nakabalik na siya sa mga tao ng Diyos. So for us, makikita natin dito sa lente ng Ebanghelyo, sa lente ng good news, that this healed leper can now go back to the temple. And now cleansed sinners, saved by grace, can now go back to God. Doon natin siya titignan sa ganong klase ng lente. Kaya ito yung message natin ngayong umaga. Christ alone can miraculously cleanse sinners from the permanent dirt of their sins. Si Kristo lang ang milagrosong makakapaglinis sa permanenteng karumihan ng mga makasalanan. Yan yung in-expect ng leper na to, habang buhay na siyang ganun. Wala namang immediate medical cure sa panahon nila. Kapag naging ketongin ka, expectation mo, wala na. Ganito na ako habang buhay. Permanently outcast na ako sa harapan ng Diyos. Pero dumating si Jesus, hinawakan siya, nagbago. Yung permanenteng kalagayan niya ay nabaliktad. Lumini siya at ngayon, pwede na siyang bumalik sa templo at sa mga tao ng Diyos. Kaya si Kristo lang yung makakapag-alis, makakapagpunas, makakapagtanggal ng permanenteng karumihan ng kasalanan sa atin, sa mga puso natin. Bawat isang tao na pinanganak ay pinanganak sa kasalanan sa ilalim ni Adan. Lahat tayo ay spiritual na mga ketongin. Lahat tayo ay marurumi. We are all dirty before God. Kung sabihin ko sa inyo ngayon, tignan niyo yung kamay niyo, siguro malinis yung kamay niyo ngayon. Pero sa harapan ng Diyos, marurumi yung mga puso natin. It's dirty before God. And it's only through the
cleansing touch of the Lord Jesus Christ, the saving grace of the Lord Jesus Christ that we can be clean. Walang kahit anong makakapaglinis sa mga puso natin. Kahit anong gawin mo, hindi mo marilinis ang puso mo. Walang makakapaglinis ng puso. Si Jesus lang. Biyaya niya lang ang nakakapagligtas na biyaya niya. Kaya dun sa mensahe natin, gusto kong tignan natin yung tatlong characters sa passage natin para ma-expound pa natin lalo yung paglilinis ni Jesus. So tignan natin sila. Una, tignan natin yung kahandaan ng Panginoon, the readiness of the Lord. Pangalawa, tignan natin yung pagtanggap sa samahan, the reception of the community. And pangatlo, tignan din natin yung pagbabalita ng pinagaling, the reporting of the purified. So, the readiness of the Lord, the reception of the community, and the reporting of the purified. Nakita natin sa verse 41 kung gaano kabusilak, kagano ka lambot at kawiling yung puso ng Panginoong Jesus. Di ba, fast-paced si Mark? Pero makikita natin yung emotional life ni Jesus. Halos palaging dito natin makikita sa Mark. Sa mga previously, makikita natin yung emotions ni Jesus. Dito naman, sa verse 41, ang sinabi, moved with pity. Naawa siya. Sa awa niya, inabot niya yung ketongin at pinagaling niya. So makita natin yung compassion, yung pity ng Panginoong Jesus. This is the beauty of the heart of the Lord. Kasi ang natural tendency, of course, pag may ketongin, lalayuan mo. Pag may nakita kang taong grasa sa labas, worse din yung ketongin. Kasi hindi lang panlabas yun na dumi. Pag may nakita kang taong grasa, inaakbayan mo ba? Bigla mo bang nila, uy, Brad. Hindi, normally nilalayuan. Lalo na yung ketongin, maraming social implications at religious implications yun. Hindi lang yung physical dirt. Kaya ang normal na reaction ay layuan. Pero si Jesus, anong ginawa niya? Hinawakan niya. Out of his own pity, he touched the leper. Kaya dun sa maliit na description na yun, kitang-kita natin kung gaano ka-passionate yung puso ni Jesus. Yung pity at compassion niya. The compassionate Jesus is willing to cleanse all who wants to be purified of their polluted hearts. Sa kanyang pagiging maawain, handang-handang linisin ni Jesus ang lahat ng nais na malinis sa mga karumihan nila. Sa pagbagsak ng Genesis chapter 3 verse 6, lahat ng puso ng tao ay puro polusyon ng kasalanan. No one is righteous, no one is obedient, no one seeks God. No one is clean. Walang malinis sa harapan ng Diyos. Since Genesis chapter 3 verse 6, lahat tayo sa harapan ng banal na Diyos ay marurumi. Pero sa mabuting balita na pinapakita sa atin dito, maawain siya. He is compassionate. He is willing to reach us in our dirt. Napaka-ironic na sa Philippine culture natin na kung kailan tayo pupunta ng dentista, saka tayo magsisipilyo. Kung kailan tayo magpapagupit, saka tayo maglilinis ng mga buhok. Kumbaga kung kailan tayo pupunta dun sa gumagamot, mag-aayos, na maipapaayos natin, saka natin nililinis yung sarili natin. That is very ironic. But you know, that cannot happen to God when we go to Him for our sins. Hindi mo pwedeng, wala kang pwedeng linisin sa sarili mo bago ka lumapit sa Kanya. Una, dahil hindi mo kayang linisin ang sarili mo. Ay, alisin ko nga muna yung konti kong kasalanan bago ko lumapit sa Kanya. Hindi mo kayang gawin yun. You cannot clean yourself. Ang isa pang reason ay dahil makikita ng Diyos ang buong puso mo. Wala kang pwede itago sa Kanya. Pag lumapit ka sa Kanya, hayag yung lahat ng karumihan mo. Hayag na hayag, lahat ng karumihan natin sa isipan, karumihan natin sa labi, karumihan natin sa mga gawa natin, karumihan na alam ng iba, karumihan na ikaw lang ang nakakaalam, alam ng Diyos. Mulat na mulat ang mata ng Diyos.
sa lahat ng mga karumihan na meron tayo. Kaya pag lumapit tayo sa Kanya, huwag mo sanang isipin na linisin mo muna yung sarili mo bago ka lumapit sa Kanya. Sana wag ganun ang gawin mo. Sana wag mong isipin, ay, ayusin ko muna sarili ko bago ko lumapit sa Kanya. You cannot do that to God. At alam mo, ang mabuting balita, handa siya. Sa sobrang karumihan natin, handa siyang linisin tayo. Hindi siya handang linisin yung medyo marumi lang, alam mo, medyo ayusin mo muna yung sarili mo, tapos saka kita tatanggapin. Hindi ganun. Sa kabuuan at sa nakakapandiring kasalanan at polusyon ng sarili natin mga puso, dun tayo inabot ni Jesus. In our messiest, in our darkest, in our dirtiest, doon tayo hinawakan ni Jesus katulad ng kay Tongin. Hindi tayo inabot ni Jesus nung medyo okay ka na. No, it's not. It's not like that. Doon tayo sa pinaka-madungis. Doon niya tayo inabot. Mabuting balita yun kasi ang pinakita sa atin, move with pity, verse 41, willing na willing siya. Willing na willing siyang abutin tayo. Kaya ikaw na hindi pa Kristiyano, si Jesus lang ang makakapaglinis sa'yo. Hindi mo kayang linisin ang sarili mo. Ang mga makasalanan ay tulad ng ketongin na dapat magmakaawa sa Kanya. Magmakaawa yung ketongin eh. Please, I'm begging you. I'm begging you. Sana patawarin mo ko. Sana linisin mo ko. At ang tugon ng Panginoon ay willing ako. Ready ako. Yan yung nangyayari sa conversion. Yung makasalanan na nagmamakaawang linisin siya at isang Panginoon na handang linisin siya. That's what's happening. Yan yung dynamics ng isang conversion. Nagmamakaawang makasalanan at handang Panginoon. Kaya sana yan yung mangyari sa iyo. Sana yan yung mangyari sa iyo, mga bata, sa mga hindi pa mananampalataya. Sana ikaw ay maging katulad nitong ketongin na magmakaawa sa Kanya at ang sasalubong sa iyo ay hindi isang hindi. Ang sasalubong sa iyo ay isang handang Panginoon. At sa atin, mga Christians, sa atin ang mga mananampalataya, sana ma-remind tayo sa willingness ni Jesus na linisin tayo, no? Hindi lang sa forgiveness natin at sa justification natin, kundi maging sa sanctification natin. Kasi isa yan sa napaka realistic pero ironic na nangyayari sa Christian life, na nung na-convert tayo, lumapit tayo para patawarin tayo sa kasalanan natin, para maging Kristiyano tayo. At alam natin na tatanggapin niya tayo. Pero pag tinagal-tagal ng Christian life natin, nagkasala tayo, ayaw na nating lumapit sa Kanya. Kasi iniisip natin, baka hindi niya na tayo tanggapin. So, ayun yung naiisip natin bilang Christians na sa una, willing si Lord, pero sa susunod, after 5 years, hindi na siya willing na linisin ako. At sana maalis yan sa isipan mo, Kristiyano. Sana hindi ganyan yung maging theology mo. Sana hindi ganyan yung maging Christology mo. Sana hindi mo iniisipin na si Jesus ay tumatanggap lang sa una. At pag 10 beses ka na, 10 beses mo na ay hindi kanya na handang linisin. Sana hindi ganyan ang maisip mo. Dahil hindi siya ganyan. Yan yung mabuting balita para sa mga Kristiyano na. Mabuting balita para sa Kristiyano na is that as He was ready to cleanse you for your justification, He is ready to cleanse you for your sanctification. Handang-handa pa rin siya. Handang-handa pa rin siyang linisin ka para sa pagpapabanal mo, para sa pagpapatuloy mo bilang isang Kristiyano. Hindi ina-avoid ni Jesus yung karumihan ng mga tao niya na patuloy na lumalapit at lumalapit at lumalapit at lumalapit sa Kanya. Huwag nating isipin na kapag lumapit tayo sa Kanya, ang sasabihin niya, na naman, hindi mo maririnig kay Jesus yan kapag lumapit ka sa Kanya na may pagpagsisising puso para sa pagpapabanal mo. Hindi mo maririnig kay Jesus na naman, ang maririnig mo sa Biblia, come to me, lumapit ka sa akin, willing ako na linisin ka.
Kaya parang katulad nitong espiritual na ketongin, espiritual na mga taong grasa, lumapit tayo kay Jesus dahil siya ay isang handang Panginoon na maglilinis sa atin. Pangalawa, yung reception ng community. Yung pagtanggap sa samahan. Sa chapter 1, verse 44, bakit pa kailangan ng ketongin na lumapit sa pare? Bakit pa niya kailangan lumapit sa pare? Dahil yun yung ceremonial law sa panahon nila. Kailangan may formality. Kasi sila yung magpapatunay na cleanse na siya. Kasi hindi naman yun parang automatic na, uy, wala na akong ketong, okay ng lahat. Kailangan may formality pa rin dun sa religious community nila na lumapit siya sa pare at alam ng pare na nag-handle ng temples na kasama na ulit siya sa religious community. So, nakabalik na ulit siya doon sa kanilang religious community. So, may mga ceremonial rites na kailangan niyang pagdaanan bago siya tanggapin doon sa community. Pero tatanggapin siya dahil malinis na siya. So, pinalaya na siya doon sa status niya ng pagiging outcast. In vernaculars, hindi na siya banned. Nung naging ketongin siya, banned siya. Bawal siya. Pero, na-release na siya doon nung nawala na yung pagiging ketongin niya. Welcome na siya sa religious community. Now, ang question, bakit siya tatanggapin ng Israel? Bakit siya tatanggapin ng Israel? Dahil wala na siyang ketong. Pero bakit siya tatanggapin ng Israel dahil wala na siyang ketong? Dahil nauna na siyang tinanggap ng Diyos. Yun yung pinaka-sense eh. Hindi tinatanggap ng Diyos ceremonially yung mga may ketong at tinatanggap ng Diyos yung mga walang ketong, malinis. Ceremonially rin. Ceremonially speaking yan. So, etong community nito, nire-reflect lang nila kung ano yung nangyari sa Diyos. Pag tinanggihan sila ng Diyos, dapat tanggihan nila. Kapag tinanggap ng Diyos, kailangan tanggapin nila. Ganun yung kalakaran, ganun yung principle na nangyayari. Dahil malinis na siya sa harapan ng Diyos, ceremonially, dapat tanggapin nila bilang isang religious community. So, kaya sobrang saya niya, makakabalik na siya sa loob ng society at ng temple. So, sa atin, bilang isang local church, magandang katotohanan yun. The local church is a community that welcomes cleansed sinners. That is first welcomed by God. Yun yung katotohanan. Ang lokal na simbahan, yan ay grupo na tumatanggap ng mga nilinis na makasalanan na unang tinanggap muna ng Diyos. Ang mga tinatanggap sa kalipunan ng mga mananampalataya ay sila ng mga unang nilinis na ng Diyos. Sila na unang tinanggap na ng Diyos. Now, sana tapos na agad yung preparation ko nito eh. Pero nung nagbabasa ako ng mga commentary, may mga na-miss pa ako. Kasi bala ko talaga, hindi ko na idamay yung verse 45. Kasi yung latter ng verse 45, parang wag ko na muna isama yan. Pero pag mapansin niyo sa verse 45, basahin natin. But he went out and began to talk freely about it and to spread the news. So eto na. So that Jesus could not longer openly enter a town. May nakikita kayo doon? Si Jesus hindi na siya makapasok sa loob. But was out in a desolate place, sa ibang version, lonely place. And people were coming to him from every quarter. So, ang ganda ng isang commentary na nabasa ko na ang sinabi niya, gospel foreshadowing itong verse 45. Nabaliktad, nag-reverse. Itong isang ketong na hinawakan niya, ay tinanggap sa loob ng komunidad dahil tinanggap siya ng Diyos. Pero ang nangyari sa dulo, si Jesus naman yung nasa labas ng town. Yung ketongin ang nasa loob, tinanggap, masaya siya doon, at si Jesus naman yung nasa labas, nabaliktad. Yung nangyari, it is a foreshadowing of the cross. Pino-foreshadow nito yung cross ni Jesus, kung saan namatay si Jesus para sa mga makasalanan, para tanggapin na sila ng Diyos. Dahil hindi tayo tatanggapin ng Diyos kung hindi natin babayaran yung kasalanan natin. Pero binayaran ni Jesus yung kasalanan ng mga magsisisit mananampalataya, kaya sila ngayon ay tatanggapin ng Diyos. Pero dahil tinanggap tayo ng Diyos, tinanggihan niya si Jesus. Kaya sabi ni Jesus,
My God, why have you forsaken me? Bakit mo ko iniwan, Ama? Iniwan si Jesus para tayo yung makasama ng Diyos dun sa krus. Nasa labas siya ng taon para tayo yung makapasok. Yun yung nangyari. Napakaganda kasi may foreshadowing na nangyari. He was rejected for us to be accepted. Kaya sa atin bilang mga mananampalataya, personally, ibig sabihin individual ito na mga challenge sa atin, magkaroon sana tayo ng pagpapakumbaba, kasiyahan at pagpapasalamat na tinanggap tayo ng Diyos at ng bayan niya. Isa yun sa pinakamalaking pagpapala ng Ebanghelyo, na tinanggap na tayo ng Diyos. Na makakapasok na tayo sa harapan niya, sa presensya niya. At nire-reflect lang noon yung church na tumatanggap sa loob niya ng mga miyembro ng mga unang tinanggap ng Diyos. Kung isa ka sa 65 members ng ARBC, nire-reflect lang yon na naniniwala kami na una kang tinanggap ng Diyos. Tinanggap ka ng Diyos, kaya ka namin tatanggapin. Walang ibang dahilan. Walang ibang dahilan. Ang tinatanggap lang sa tipan ng bagong tipan na komunidad ay sila na mga unang tinanggap ng Diyos. Kaya hindi na mangyayari sa atin yung sa religious leper. You have God and His people forever with them as a blessing of the cleansing of the cross. Sana magkaroon tayo ng ganong klaseng pagpapasalamat, kasiyahan. Tinanggap na ako ng Diyos at ng bayan niya. Pero sa atin din, bilang isang church, kailangan magkaroon ng challenge sa atin noon. Magkaroon tayo ng conviction sa dedication na kailangan matapang nating tanggihan yung mga alam natin na hindi pa nilinis ng Diyos. Hindi tayo naniniwala na lahat ay pwede maging miyembro ng iglesia. We believe in regenerate membership. We believe in believers' baptism. Nang tinatanggap sa loob ng grupo, institusyon ng iglesia ay sila ng mga mananampalataya. Kaya hindi natin sila tatanggapin. Kahit sino sila, kung hindi sila nilinis ng Diyos, dahil sa pera, ay mayaman yan, tanggapin nga natin. Ay, influential yan, tanggapin nga natin. No, we do not do that. Because we honor God. Yung mga tinatanggap niya, ang tatanggapin natin. Hindi ito nakabase sa mga karnal na mga estado sa buhay. Ito espiritual na institusyon. At pinaparangalan natin ng Diyos sa mga ginagawa natin bilang isang iglesia. Kaya bilang isang iglesia, we refuse those who are uncleansed. But on the other hand, we also accept whoever they are if they are cleansed by the blood of the Lamb. Sino man sila, gaano man sila kahirap, gaano man sila may disability, sino ka man, gaano ka man kabata, gaano ka katanda, kung ikaw ay nagsisit na ng palataya kay Jesus, nilinis ka ng banal niyang dugo, welcome. Kasama ka at katanggap-tanggap ka sa Diyos. Una siyang tumanggap, sino kami para tumanggi? Kung siya yung unang tumanggap, sino kami para tumanggi? So, as Christians, let us make sure not to accept or reject out of carnal reasons. Yan yung galit na galit si Apostle James sa James chapter 2. Parang umuusok kong ilong eh. Ni Santiago, sabi niya, anong pinagagagawa nyo? Yung mga mahihirap, pinapaupo nyo dun sa likod, ay nakatayo nga lang. Yung mga mayayaman, pinapaupo nyo sa harapan. May special treatment. Sabi niya, hindi ito church carnal. Ito'y church spiritual. Sabi ni James, galit na galit siya. Ito'y iglesia ng Diyos. Siya ang masusunod dito. So, for us, as believers, ganun din yung mangyayari sa atin bilang bilang isang iglesia. Pangatlo, the reporting of the purified. Pagbabalita ng pinagaling. Now, dito medyo baliktad. Kasi, yung leper, pinagbawalan siyang ipamalita. Yun ang nangyari sa kanya. Pero hindi niya kayang i-contain sa sarili niya, kaya ang ginawa niya, naibulalas niya sa iba. Ang ginamit pa nga na word doon nung nagsalita siya ay keruso.
He talked freely. Alam niyo yung word na yun, ginagamit yun sa New Testament sa word of preaching. So parang talagang pinreach niya, hinerald niya, pinroclaim niya kung ano yung nangyari sa kanyang miracle. So gusto ko lang i-insist sa atin na may iba't ibang utos yung Diyos sa iba't ibang tao. Merong general na utos yung Diyos na pare-pareho tayo, pero merong mga utos na mga magkakaiba. For example, sa lalaki at babae, sa mag-asawa, ang utos ng Diyos sa lalaki, siya yung manguna, siya yung mag-lead. In short, hindi inutusan ng Diyos yung wife na mag-lead. Hindi utos sa kanya, utos yun sa lalaki. Utos sa babae, mag-submit. Mag-submit. Hindi utos sa lalaki na mag-submit. So may mga differences sa usapin ng commandment ng Diyos sa mga iba't ibang klase ng mga tao. For example, sa parents at sa anak niya. Yung parents, inutusan siya na train them in the discipline and admonition of the Lord. Utos sa magulang yun, hindi utos sa anak yun. Hindi inutusan yung anak, mga bata, i-train nyo in the discipline and admonition of the Lord yung magulang nyo. In short, may mga kanya-kanyang utos yung Diyos sa iba't ibang situation. Ngayon, ganun din yung sense dito sa leper. Yung utos na huwag ipamalita, sa kanila lang yon during that time. Specific sa humiliation ni Jesus. Ngayon, sa atin, ang utos ni Jesus ay ipamalita. Sa'yo, ang utos niya ay ipamalita. Huwag mong kunin yung verse 44 na utos ni Jesus sa'yo yun. Baka sabihin, oy, utos sa akin ni Jesus, oh. You say nothing to anyone. Huwag ko daw sabihin sa kanila. Oops! Hindi sa'yo yan. Ang utos sa atin ay Matthew 28, 18 to 20. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Spirit, teaching them to obey whatsoever I have commanded you, and I will be with you to the end of the earth. Yan ang utos sa atin. So, yung mga Christians today, opposite ang command ni Jesus. Ang command ni Jesus is to talk freely. Keruso. Yun ang dapat ginagawa ngayon ng mga mananampalataya. So, unlike the healed leper, New Testament Christians were commissioned to spread the purifying gospel of Jesus. Opposite tayo ng leper in this instance. Kabaliktaran ng pinagaling na kitongin, ang mga bagong tipang Kristiyano ay kinomisyon para ikalat ang naglilinis na ebanghelyo ni Jesus. Ang ganda ng Psalm 51. Psalm 51, yan ay repentant psalm ni David. At sa repentant psalm ni David, sa verse 13, sabi niya, patawarin mo lang ako Diyos, linisin mo lang ako Diyos, ibalik mo lang sa akin yung kasiyahan ko sa'yo. Ito yung gagawin ko. I will teach transgressors your way, and sinners will return to you. Siya na pinatawad ay ipapamalita yung kapatawaran ng mapagpatawad na Diyos. Siya na pinatawad ay ipapamalita sa iba yung nagpapatawad na biyaya ng Diyos. Sila na mga nilinis sa kanilang karumihan ay ipapakalat yung naglilinis na ebanghelyo. So mag-ingat tayo. Beware of keeping the gospel as a secret to yourself. Mag-ingat ka. Baliktad dito eh. Mag-ingat ka na sinisekreto mo yung mabuting balita sa sayo lang, sarili mo lang, na hindi mo ipinapamalita sa iba. Beware. That is the same disobedience ng leper in reverse. Sabi niya sa leper, wag mo ipamalita, pinamalita. Sa'yo, ang utos ni Jesus, ipamalita mo, hindi mo naman ipinapamalita. So, mag-ingat tayo doon. We New Testament Christians must beware of keeping the gospel a secret when Jesus specifically and strongly commanded us to herald it. Bilang mga nilinis na makasalanan, kung may mga pangarap ka, isa dapat sa mga pangarap mo ay ang lahat ng mahal mo sa buhay ay lumapit kay Jesus. Kuyugin si Jesus. Yan dapat ang isa sa mga pangarap mo. May mga iba't iba kang pangarap, ito dapat ang mag-trump sa lahat ng mga pangarap mo. More than sa pangarap mo makapag-asawa, more than sa pangarap mo na trabaho,
more than sa pangarap mo na kita, more than sa pangarap mo na leisure, more than sa ibang mga pangarap mo, dapat i-trump ng pangarap mo na maligtas. Patawarin, linisin ni Kristo yung mga mahal mo sa buhay. Dapat mas mataas na klase ng pangarap yan kaysa sa mga iba nating mga pangarap. May nabasa akong balita kay Jiro Manyo. So, sikat ito si Jiro Manyo na child actor dati. Ano ba yung mga palabas niya? Yung, may mga very strange yung mga palabas niya. Magnifico, ayun, Magnifico. Grabe yung Magnifico na yan. Pero ito si Jiro Manyo, nung lumaki siya, parang nalulung yata siya sa drugs or some ibang mga substance. So, dito sa recent na balita, ang nabalitaan ko, ngayon, nagtatrabaho na siya sa isang rehab center. Naging co-facilitator siya dun sa rehab center kung saan siya mismo ni-rehab. So, doon siya ni-rehab, doon siya parang nawala yung addiction niya. Ngayon, tumutulong siya doon sa rehabilitation center na yun para naman sa ibang addict. Para ma-rehab naman sila. So, ang ganda kasi nun, kasi tinuturo nun yung general truth na mas may compassion tayo sa mga nagdurusa na napagdusahan din natin. Ganon yung general truth. Kunyari, mayroon kang napagdaanan dati na paghihirap. Ngayon, mas may heart ka. Hindi naman sa wala kang heart para sa ibang suffering, pero mas may emphasis ka dun sa mga nakaranas ng same na kalagayan mo. Ganun yung kay Jiro Manyo eh. Kasi si Jiro Manyo, alam niya yung hirap ng pagiging addict. Alam niya yun. Kaya ang ginawa niya, gusto kong tulungan yung mga ma-rehab mula sa addiction. So alam niya yun, kasi first hand niya eh, na naranasan. So general truth yan. Nakalagay yan sa 2 Corinthians chapter 1 eh, na usapin na yan. So ibig sabihin, sa usapin ng gospel, hindi natin pwedeng i-program yung evangelistic hearts natin. Hindi mo kayang i-program yung evangelistic heart mo. Kaya gusto nating maligtas yung ibang tao dahil naranasan natin kung paano maging marumi sa harapan ng Diyos. Dahil ikaw mismo naranasan mo, wala ka sa Diyos. At nilinis ka ng Diyos. At gusto mo rin sila na mga marurumi pa sa kasalanan nila ay linisin ng Diyos. Kung merong magiging motivation sa'yo, ay alam mo kung anong itsura ng wala sa Diyos. Ano yung buhay na wala kay Kristo? Ano yung buhay na pasan-pasan mo lahat ng karumihan mo? Yan yung mag-motivate sa'yo. You cannot program that. Hindi mo pwede i-program yun. Kung totoong nilinis ka, alam mo kung ano yung buhay na marumi sa harap ng batas ng Diyos. At yan yung magtutulak sa'yo na ipamalita. May naglilinis na ebanghelyo. May naglilinis na ebanghelyo. May nagpapatawad na Diyos. Tara, tara. Pero, kung sinasabi mong Kristiyano ka, pero hindi mo naranasang maging marumi, medyo mapapatanong tayo dyan. Paano nangyari yun na Kristiyano ka, pero hindi mo naranasang lininis ka ni Jesus? Pwedeng mangyari yan na kaya ka wala kang puso sa mga marurumi ay dahil akala mo malinis ka. Akala mo hindi mo kailangan ng paglilinis. Akala mo sila lang yung marumi, ikaw malinis. And you should realize your own sins first. And come to Jesus for cleansing. And then call others for the cleansing grace of the Lord Jesus Christ. Dahil tayo mga Kristiyano na naranasan natin ang karumihan ng kasalanan at ang ebanghelyong pagliligtas ni Jesus, we also want others to be gospel cleaned. We want others to be gospel cleaned. Bilang pagtatapos, sa lahat ng pinag-usapan natin, lahat ng figures, lahat ng toy tungkol sa kagandahan at kaluwalhatian ni Jesus na naglilinis ng kasalanan. Si Jesus at kahandaan niyang maglinis, si Jesus at ang komunidad niya na nilinis, si Jesus at ang komisyon niya na maglinis pa ng marami pang makasalanan. Si Jesus lang ang pwede maglinis sa lahat ng karumihan mo at hindi siya marurumihan. Ikaw ang nilinis.
Nalangin tayo, O Diyos namin, pinupuri ka namin sa kwento ng ketongin na nakita namin ang aplikasyon sa bagong tipang konteksto namin. Maraming salamat po dahil ikaw ay malinis na Diyos, purong Diyos, banal na Diyos. Kaya naman, loobin mo, Ama, na sa karumihan namin, sa iyo kami kumapit sa pamamagitan ng bugtong mong anak at tanggapin ng mga lumalapit ang naglilinis mong biyaya. Sa pangalan ng aming handang si Jesus. Amen.